Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Bombo Radio Philippines 17 minutes ago. Sa breaking news, SOG Remulla may ombudsman clearance na. Breaking news, kinumpirma ngayong araw ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na siya ay nakakuha na ng ombudsman clearance. Kanyang ibinahagi ito kaugnay sa aplikasyon niya sa posisyon pagka-ombudsman sapagkat isa ito sa mga requirements ng Judicial and Bar Council. Ibig sabihin, posible at maaari na siyang makasama sa shortlist ng mga nominado ng JBC sakaling mapili sa isinasagawang deliberation. Okay, so I don't know kung good news ba o bad news. So yung na impossible dream matotoo na. Kasi nagpayag si Attorney Israelito Torion na imposible nang ma-dismiss kagad ang kasong isinampa ni Mayor Baste laban kay Secretary Remulla sa Ombudsman Mindanao kasi docketed na. Once nga docketed na ang isang kaso, mag-a-undergo na yon ng due process. So, lumalabas, I think sino bang nag-post noon na, no? Parang may nag-anonymous letter na taga-ombudsman mismo na sinasabi na nag-order daw ang acting ombudsman ngayon na, Attorney Vargas, nag-order nga i-undocketed. Na i-docket na, kailang pinabawi. Ayaw i-docket, bawiin nyo yan. Yan di umano ang utos ng acting ombudsman sa Ombudsman Davao. So kung totoong nakakuha siya ng clearance, na-undocketed yung kaso na isinampa ni Mayor Baste. Ito namang sinampang kaso ni Attorney Topacio, order daw na huwag i-docket. So, kung hindi na i-docket, ibig sabihin, walang kaso. So, lumalabas ngayon, may clearance na siya, yun. Qualified na siya sa pagpilian ng Judicial and Bar Council. So, matotoo na ba yung kanyang dream na maging ombudsman? Depende na ngayon sa JBC. Ang JBC, it's a form of check and balance ito . Ang chairman niyan is Supreme Court Justice. Tapos may mga members siya na mga retired justices. Meron ding member na galing ata sa academe. May member ba galing sa business sector. Tapos may member galing sa Congress. Both houses of Congress. So, iba't ibang sektor. Member din ang Secretary of Justice. So, pito ang members ng JBC. So, ngayon, dahil ang Secretary of Justice is aplikante, 6 lang ang voting members. So, for an applicant, para maisama siya sa shortlist, dapat makakuha siya ng boto sa 4 na member. So, 6 man sila, no? 6? Sample, nakakuha si Secretary Boying Remulla ng 4 na boto, 2 lang hindi bumoto sa kanya, qualified na siya. So, to me, depende na, the ball is now on the hands of the JBC. And I still believe on the independence ng JBC
Iba ang JBC, iba rin ang Supreme Court ha. Ang chairman lang ng JBC ang Supreme Court Justice. So isang boto lang din siya. Tapos may mga retired justices. Tapos yung so yung representative ng galing sa Kamara at sa Senado, dalawa yon. Kailang ang boto nila isa lang. So one vote lang. So one half. Ganon ang botohan. So let's see. Ako, tiwala pa rin ako sa JBC. Kasi nga, maraming maraming mga applicants na to me, tingin ko, mas qualified. Example, yung incumbent o active na Supreme Court Justice, Samuel Gerla. Oh, sino bang tatalo sa isa? Kagaya ni nag-retire nga Ombudsman Martires. Active siya na Supreme Court Justice nung ma-appoint siya as Ombudsman. Ayun. Kung ako ang pipili, ang manok ko, itong active, Samuel Gerlan. May dalawa pang retired na Supreme Court Justice. O, ito ang kwan. Tapos may mga Court of Appeals Justice, may Sandigan Bayan. Mahirapan pa si Secretary Boying kahit may clearance siya sa opinion ko lang ito, mahirapan siya. Paano kung may pressure? Yun lang. Kung i-pressure itong mga members, wala na akong masabi. Kung i-pressure, iba nila. Once na naisama si Secretary Boying Rimulya sa shortlist, sigurado na yan. 101% siya ang magiging ombudsman, and yan na, another legacy ng Marcos Jr. administration na first time in history, correct me if I'm wrong, ng ombudsman hindi galing sa judiciary. First time in history ng ombudsman dating cabinet secretary. Bakit? Gustong-gusto nila na mag-ombudsman si Secretary Boying. Siniwalat na ni Senator Remy. Plan A, failure sila sa charter change. Plan B, failure sila sa impeachment. Ito, plan C nila, ombudsman. Pag nakaupo na si Secretary Boying as ombudsman, yan na. Expect kaliwat kanan, kaso ni BP Sara. Ito na. Papakulong nila bago mag 2027. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom nga lakatan, namunga na siya. So mo na ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putoson, walo ni siya ka sipi. Manoy ba? So dagang gyud og bunga og mga dagko pod So putoson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melongoy, ibisan yan. Ano ko makahiwal di ambo? Ay nagudol lang kami ada sa presi. So humana gyud sa pagputos. Pagyud kayo sa Ginoo nga nangunod ng akong saging. Sige. Ug karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga namunga na. So sunod-sunod na gyud ni ang pagpamunga sa among lakatan. So siyam siya ka sipi. So daghang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Yung mga dagko pa gyud ang iya. So karon gisilupin. Mauna ay may sumat sa Ginoo sa pagsuporta sa among pagtanom. Ingon man sa nagatan sa YouTube, ang nangunod ang among saging. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon maupod ni ang among saging lakatan nga una namong tanom
nga kadtong wala gina abunuan apa namunga mo na ni siya. So harbisono na gyud ni siya. So mo na pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan kuan na siya kasipi. Kana siya 7. Ning una na nga namunga nga among saging kuan ni siya kasipi 7 gyapon. Salamat kayo sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom.